ano yung sagutin dito ng PD, yung police director ng Bulacan. Kasi may nagpadala sa akin ng ng message about him. Well, And kung hindi po sila nagmumura kasi sabi abusado itong si PD ng Bulacan, si Colonel Relly Arnedo. I don't know him. I'm just reading what somebody sent me. And they said utos daw niya yan. Alam niyo po, Bata daw ito ni Lisa Marcos. Yes. bagamat kayo po ay may mga armas, kayo mga pulis, hindi po kayo exempt at hindi po kayo immune sa batas. So meron yung acts of oppression na maging dahilan para kayo po magkaroon ng pananagutan bilang mga pulis. Ito po ay labag sa Code of Conduct of Ethics for all government employees. Ito po ay acts of oppression dahil talagang inaapi niyo ang taong bayan kapag sinusupil po ninyo ang karapatan nila. So sa tingin ko po, magkakaroon po tayo ng panahon para sa katarungan, pananagutin po natin lahat ng pumigil dito sa mapayapang pagtitipon-tipon ng mga mamamayan. Attorney Harry Roque, nagtatanong ang mamamayan, is it now time for the Commission on Human Rights na tawagin sila na pumagitna dito at ng Integrated Bar of the Philippines so that there will be other social factors na magkakaroon ng pressure sa gobyerno na ito ni Marcos other than the direct sovereign actions of the people na i-defy itong mala martial law nila. So sa tingin mo, ano pong dapat panawagan dito sa mga institusyon na nangangalaga dapat at tumitindig sa karapatan ng mamamayan at mga batayang mga karapatan sa Bill of Rights na ngayon ay sinasalaula at tinatarantado ng gobyerno ni Marcos Jr.? Well, nakakalungkot nga po, bagamat ang ating saligang batas ay bumuo ng komisyon para masigurado ng karapatan pantao ay napoprotektahan, tahimik na tahimik po ngayon ang Commission on Human Rights na ang mga opisyales ay inappoint na rin ng ating Presidente Marcos. Pero ang IBP, naniniwala po ako na dapat panahon na sila magsalita dahil kung maalaman nyo po, yung kaso na aming sinampa ay laban sa City of Manila ay dahil ayaw nga magbigay ng rally permit para sa isang rally dyan sa ano ba yung sinabi kong lugar na malapit sa Malacanang? Mendiola. Mendiola, no? So ang IBP po ang talaga nagsampa ng kaso niyan sa Korte Suprema dahil talaga naman pong natural advocacy ng lahat ng abogado na kinakailangan ipatupad ang karapatang pantao. So nananawagan na po ako sa CHA, nananawagan na ako sa IBP, huwag naman po tayo maging pabaya sa ating sinumpaanding katungkulan. Nanganganib po ngayon ng karapatang pantao, kinakailangan po lahat ng abogado, lahat na nagmamahal sa karapatang pantao, manindigan dahil ang talagang anyo po ng gobyerno kung hindi natin sila sisitahin ay talagang lalabagin ang karapatang pantao. Ayun. May tanong ako. Ano ang ibig sabihin nitong panggigipit nila sa rally ng Maisog, no? Anong ibig sabihin nito sa ordinaryong mamamayang Pilipino? Well, ang ibig sabihin kahit yung mga walang plano pumunta. Ang administrasyon po ni Presidente PBBM inuulit ang kasaysayan, binabaliwala ang karapatang pantao, binabastos ang ating pagkatao dahil ang hindi kumikilala sa ating karapatan ay isang uri ng pagbabastos. Huwag po nating payagan na yurakan ng ating mga karapatan, na babuyan ng ating pagkatao. Tayo po ay hinugis ng Panginoon after His image at meron tayong mga karapatan na hindi po pwedeng malabag kahit ikaw pa ang makapangyarihang opisyalis ng bayan. Kinakailangan po lahat tayo manindigan dahil kung hindi po mababaliwala ang ating mga karapatan. Ngayon po, ang karapatan ng pagtipon-tipon ng mapayapa, kinabukasan baka karapatang mabuhay na ang kanilang lalabagin. Exactly. Attorney Harry Roque, kapag nagkaroon ng pagtipon-tipon sa Lunita Park, sa Liwasang Bonifacio, at saan mang mga designated plaza sa mga bayan-bayan o mga siyudad sa ating bansa at pinaguhuli ng police, pinagdi-disperse ito at sila po inaresto at kinasuhan ng inciting to sedition o paglabag sa mga Public Assembly Act at iba pa, papaano po ang ating magiging pagtulong legal at ano po ang magiging hakbang dito ng Integrated Bar of the Philippines among others na may mga regional chapter upang harapin ito kasi iyon po ang naging panahon ng martial law. Attorney Harry Roque, Ma'am Lorraine, mga kababayan, naging malakas din po ang pagdevelop ng legal volunteer services support kagaya ng FLAG, Mabini at iba pa kung kaya po naging malakas ang pagdaluyong ng pag-resist o paglaban ng mamamayan sa martial law para igiit ang karapatan sa pagpapahayag at pagtitipon-tipon at pagpetisyon sa gobyerno. How do you look at to see in the coming days na tumitindi ang ganitong authoritarian at despotikong hakbang ng gobyernong Marcos?
Dahil naasahan ko po na mag-aalma na ang lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa karapatang pantao at maninindigan na nga para sa karapatang pantao. So nananawagan na ako sa lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa mga karapatang pantao. Gumalaw na po tayo, linalabag na po ang mga karapatan, gamitin na po natin ang mga legal na mga remedyo para po maprotektahan at isulong ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Klaro. Yeah. Spokes, merong yung dating malapit sa kanila, kaibigan nila dati, nakausap ko recently kasi nagtataka ako. You would think, I told him, you would think that after having gone through that kind of humiliation na sinipa sila palabas sa Malacanang, you would think that they would be humbled and learn from this, di ba? Pero ang sagot niya sa atin, matalik na kaibigan nila to. Noon, ang sagot niya, galit na galit yung mga yan sa Pilipino. At ito yung panahon na babawian nila kayo. So that's what I heard. What do you think about that? Yeah, go ahead, Attorney Harry. Talagang ilalabas nila ang galit sa sambayan ng Pilipino, uulitin natin ang kasaysayan, isusuko din natin sila gaya na isinuka natin sila noong 1986.